na huwag niyang gagayahin si Boy P, ha. Napakakaskasero. Pwede namang hindi magkaskas. Ewan ko ba naman. Kaya lagi kami nag-aaway nun eh. Ang tigas ng ulo. Kasi pag mabilis, pagyayabang lang naman yan eh. Para sa akin lang naman. Kasi sa akin okay lang ako maging mabagal. Basta safe ako makauwi sa pamilya ko. Abutin man ako 3 oras, 4 na oras sa daan, okay lang yun. At least safe ako. Hindi naman ako mabilis ah. Sync ang tawag dun. Pag pumapalakpak ako, yun ang senyales na pinagsisync ko yung video nito tsaka video nyan. Ha! Only editor knows the power of syncing, the techniques. Aray ko, kabigat talaga ng motor na to. Okay, good morning. Ay, hindi. Good afternoon na mga first timers. Kamusta? Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Siyempre automatic pag na malaki tayo ng motor ay automatic ay luluwas tayo ng Manila. Nagpa-notaryo lang muna ako dito. Yan, may mga personal na bagay lang tayo lalakarin ngayon. Pero mag-vlog-vlog na rin tayo. Kahit puro motor lang muna ang mapapanood nyo sa akin ngayon. Magkwentuhan lang tayo. May mga lakarin kami ngayon na importante. Hindi ko pwedeng i-vlog. Pero at least kasama pa rin namin kayo kaya sa biyahe lang ba. So today, kasama natin si Madam Prisa dito sa likuran ko. Shoutout Gili Helmets sa aming mga suot-suot na helmets, jacket, and shirt. Oh, grabe, ganun ka-loyal sa Gili Helmets, no? Kasi ang Gili Helmets loyal din sa amin, di ba? Kaya dapat, kung loyal sa'yo, dapat loyal ka rin. Ayan na naman ako. Ang iingay nyo, ang daming marites sa comment section kagabi sa upload natin. Kayo talaga. Karamihan pa naman lalaki sa comment section. Tapos mga chismoso. Chismoso tayo mga first timers eh. Kahit ako rin eh. Today, isa sa mga lalakarin namin ay pupunta kami ng BDO sa ABS-CBN. Hopefully na meron tayong makita mga katrabaho natin sa ABS-CBN ngayon. Sana lang. Pero pag wala, edi next time, 'di ba? Medyo nami-miss ko na rin kasi yung mga katrabaho ko doon eh. Bukas pa rin naman ang ABS-CBN eh. Wala lang sa Channel 2. Pero mayroon pa ring ABS-CBN. Isa sa mga gagawin natin, kaya luluwas tayo ngayon ng Maynila, ng Quezon City, is papaayos ko lang yung ATM ko dahil ang ATM ko ay nag-crack na. So wala na tayong magawang transaction sa ATM natin kasi sira na. So magre-request ako ng panibagong ATM and yung iba ay hindi ko na ma-iba-vlog. So tsaka hindi naman interesting yung ibang gagawin namin. Wala nang kinalaman sa pagiging chill-chill natin. Kailan ba naging chill ang meeting? Diba? Let's see what you see. Huwag ka munang bubuntot, Maklino. Kamusta mga tulog ninyo? Nakatulog ba kayo maayos? Ako, hanggang gabi, habang pinapanood ko ulit yung vlog natin kagabi, wala akong iniisip kami kundi si Korak. Kung paano ba natin siya mariretrieve sa nagmamay-ari sa kanya ngayon. Try nga natin kung gagana. Uy, ayun. Thank you. Sports mode. Kasi kagabi pagkatapos mapanood yung vlog about na kay Korak natin, sa paghahanap natin kay Korak, ay ang daming nagme-message sa page na sa first time mo to, sa boy first time, ang daming nagme-message na nagbebenta ng Korak na kapareho nung sa akin. So parang hindi ko alam kung bibilin pa, kasi para sa akin kasi bigyan nyo muna ako ng time para hanapin talaga yung totoong Korak. Nagbabasa ako ng mga messages nyo kagabi, yung mga ng kachismosohan nyo kagabi, ay nabasa ko yan. Ay
nabasa ko at meron akong isang comment na nabasa doon na wag ko daw palitan si Korak ng iba. Kumbaga, wag ako gagawa ng isang Korak lang para nakahawig nung totoong Korak natin. Ang gawin ko daw, hanapin ko daw, basta i-retrieve ko daw si Korak. Kung gumagana pa siya, kung umandar pa ba siya, o talagang sira na. Basta dapat daw, hanggat maaari ay yung totoong Korak ang mahanap natin. So mag-aantay-antay lang tayo. Hindi tayo magmamadali ba para hanapin ang totoong Korak natin. At pag dumating siya, kunwari magbibigay talaga ako ng panahon na sabihin in 2 weeks time or 3 weeks time or a month na mag-aantay ako hanggang sa makarating sa may-ari yung video na hinahanap ko yung Korak ko dati. Pero kapag hindi na talaga at wala talaga nangyari, ay di why not, di ba? Saka tayo gumawa ng action na panibago. Natutuwa ako sa mga comments kasi alam nyo, bago ko na-upload yung video na yon, yung naramdaman nyo dun sa video habang pinapanood nyo na parang nag-flashback tayo sa dating boy first time, yung nagsisimula lang, ganun yung naramdaman ko nung pinipreview ko yung vlog ko. Parang, di ba? Para bang parang nakakatuwa balikan ba yung mga dating panahon na wala akong ibang pinanghawakan kundi tiwala lang talaga sa sarili na may mangyayaring maganda o may mararating yung pinaggagawa ko dati kahit puro kalokohan lang, di ba? So kahit yun lang talaga yung pinanghawakan ko dati, para sa akin naniniwala talaga ako na in time talaga is mababago talaga yung buhay ko kung magsisipag lang ako dito sa pinaggagawa ko, di ba? At yun na nga, dumating na tayo doon. Pero sabi ko nga, dahil na nag-enjoy ako sa kakabasa talaga ng mga comments nyo kagabi, ay marami akong inabsorb ng mga comment. Talagang parang tumaba yung puso ko na mabasa yung nabuhay yung mga OG na mga first timers. Talaga, grabe, nabuhay silang lahat. Nagsibalikan yung mga unang panahon na nanonood sa mga vlogs ko, yung mga dating boy first time na kung ano-ano lang yung ginagawa ba sa buhay. Puro kalokohan na vlogs, mga walang katuturan, yung ang purpose lang makapag-entertain lang at magpatawa, magpasaya ng tao. Yun lang dati talaga yung nasa isipan ko Pero kagabi, ang dami nagko-comment na andito na ako, panahon pa lang ni Korak, wala pa si Korak, ABS-CBN days, fishing days mo, dagat days mo, nandito na kami. Ayun, maraming salamat. At hanggang ngayon andyan pa rin pala kayo. At tahimik lang kayo at hindi nyo ako iniwan. Maraming salamat talaga. Tingnan nyo yung nasi-save na naka-RFID sa naka-cash. Parang sa akin, bagot na ako dyan. Hinayang na ako sa oras dyan. Time is gold ba? Or talagang mainipin lang talaga ako? Dalawa lang yan. Sana wag tayo abutin ng ulan, no? Papa-burger ka ba? Papa-burger ka? Ha? Ayaw mo? Bakit? Ako magpapa-burger sa'yo mamaya. Ha? Nasa akin yung sukli So ano nangyari dito? Ang tagal. Hindi na tayo makalabas. Binuntutan pa tayo sa likuran. Ay, anong nangyari? Atras siya. Sa Sunday, excited na ako kasi kaming buong pamilya, hindi naman pala, kapatid ko, si Prisha, si Hana ay sinisigawan mo. Pupunta kami dun sa lupa. Atras tayo? Ay nako. Ay nako. Talaga. Gina yan! Uy, huwag ka sumigaw. Uy, ano mo naman to? Ayun, ito. Try nilang hulihin tayo. May nakabar dun. Try lang nila. I-shoutout ko sila. Okay. Ang bilis magpatakbo ng Dominar, Gusto kong habulin kaso ito 400cc versus 530cc.
Parehong may OBR. Pero mas mabilis yun, sigurado ako. Alam nyo ba kung bakit? Hindi sa driver, hindi sa makina ang usapan, sa OBR, sa angkas. Sigurado kahit 400cc yun, hindi natin mahabol yun. Kasi yung OBR nun, kaya sila mabilis kasi hindi nangungurot. Yung OBR ko nangungurot. Nangahampas. Okay na. Hanap tayo yung maparkan. Nandito na tayo sa ABS-CBN. ABS-CBN, all the brightest shows comes from the brightest network. Pinangarap ko akitin niya yung ano na yan, tower na yan. This is ABS-CBN, my home away from home for almost 11 years. Mas matagal pa ako nagsistay dyan kaysa sa bahay. Kaya sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga bagong first timers ngayon, ako po ay dating editor ng ABS-CBN. Diyan po ako nagtrabaho ng mahabang panahon. Kaya mahal ko tong estasyon na to. Pero syempre, nag-resign ako. Choice ko naman yun. Isa lang masasabi ko, minahal ako ng kumpanya na to. Inalagaan naman kami niyan. Yan ang McDonald's na lagi kong kinakainan. Yan. Editing rooms dyan sa mga bintana na yan. Ito ang Big Brother house, na kung saan ay kapag may season ay pumapasok din ako dyan para mag-edit. Hanap tayo ng parking. Doon na lang sa unahan, no? Ayan. Oy, video ba yan? Haba ng pila? Seryoso? Takting yan. Anong flavor ba to, kuya? Meron ka dyan? Yung parang plastic. Mangga ako. Yung parang plastic ko yan. Plastic? May kulay? Oo, yung may kulay-kulay. Ito maliit eh. Oo, yan. Gusto ko. Oo, yan. Akin, kuya, yung ano na, yung matamis na ano, na cone. Yan. Kailangan mo yan, may ulam mo eh. Mangga lang akin, kuya. Ang babaeng galit sa speed. Pwede ako numiretso sa, hindi sa teller. Sabi mo, tinawagan ka. Oh, sige. Bangko. Oo. Kaya kami dala-dalang papel. Kaya dami ko doon. Okay. Babagsak yung ulan. Magano muna tayo. Ah! Si ano? Bok! Yun o. Bok! Dito na naman tayo. Saan punta? Mag-i-end ka siya na dito ng sahod. Ang haba ng pila. Ha? Laguna. Hindi, galing kaming malolos lang, bro. Yan si Bok. Yan yung sinasabi ko, mga kaibigan ko na mga kababayan din ni Mototech. 1 million na ang ano, bro, ang kababayan mo. Yung malapit na rin ikaw nun. Oo. Konting ano ba, sipag ba? Tuloy-tuloy lang, mararating natin yan. Hindi ka na nag-edit ng PBB? Hindi na. Si Bok, taga San Miguel, kasama kong editor rin sa PBB dati. Diba? Siya yung mga gumagawa ng mga intro, yung mga malulupit na mga intro sa Mas PBB. malupit yun si ano. Hindi. Basta wag galing ABS-CBN, lahat yung malupit, bro. Pantay-pantay lang. Babe, alis ka na? Oo, mag-i-edit maya. O sige, bro. O mag-ingat ka sa biyahe, ha? Naka ADB 150 rin, no? Solid. Wala tayong rights dito. Kahit kailan wala tayong rights na naging matino ang utak ko. Sino ikaw? Takot ka kasi sa mabilis. Pero hindi ka takot magkaroon ng sarili mong Kimco exciting, di ba? Oo. Siyempre, ang takbo ko lang to 80 hanggang 100. Sagad na yun. Kanina nga, hindi nga tayo tumakbo 100 eh. 100 tayo! Oo. Alam mo, hindi ko nakikita. Nasilip ako. Ano yung maximum speed ng NLEX? Mga first timers. Di ba 100? Oh, 100 tayo ah. Ang takbo ng 100, ikaw nga. Ang bagay mo magpatakbo, pero nung nakarera ka, hinabol yung dalawa ni Bunsoy. Sino? Ni Master Trek yung... Ay, walang sasakyan naman nun. Walang sasakyan. The thing is, kinarera mo pa rin. So, pag ako nangarera, mabilis ang karera na sa'yo. Sa karera, isunod ko lang naman si si Kuya Bunsoy. Hindi ko kaya nauna dun. Sabi ko, hataw na kayo paghabulan. Wow! Sa maliit na daan mo. Wow! Wala namang kasalubong, walang kahit ano, kami lang. Iniwan niya dito itong camera. Ano, huwag niyang gagayahin si Boy P, ha? Napakakaskasero. Pwede naman hindi magkaskas. Ewan ko ba naman. Kaya lagi kami nag-aaway nun eh. Ang tigas ng ulo. Sabi ko 100.
enough na eh. Hanggang 100 lang. Aba, gusto pa mag 150, 160 sa NLEX? Sabi ko sa inyo, naninigas na ako sa NLEX. Naninigas talaga ako. Hindi ko alam kung bakit. Kung di ko papaluin, kurutin, hindi titigil. Kaya kayo guys ha, huwag niyong gagayahin si Boy P. Huwag niyo siyang gagayahin. Isipin niyo lagi, kung gusto niyo magmabilis sa daan, mag-race track na lang kayo. Huwag sa kalsada niyo gawin yung pagmamabilis. Kaskasero. Isipin niyo lagi yung ano, pag umaalis kayo ng bahay, yung bang may nag-aantay sa inyo. Diba? Kasi pag mabilis, pagyayabang lang naman yan eh. Para sa akin lang naman. Kasi sa akin okay lang ako maging mabagal. Basta safe ako makauwi sa pamilya ko. Abutin man ako 3 oras, 4 na oras sa daan, okay lang yun. At least safe ako. Galit ka na. Diba? Kasi ang pag mabilis ka, hindi mo masasabi yung aksidente. Aksidente, nandyan yan lagi. Lagi yan nandyan. Nag-aantay lang ng tamang tiyempo para sa'yo. Diba? Kahit gaano ka pa kagaling mag-drive, gaano ka pa kaalisto, pag hawak mo yung manibela nyo, wala yan. Isang tao lang ang magkamali sa kalsada, buhay nyo yung mawawala. Sige na, baka dito siya eh, mamaya. Saan ba yun? Andito. Nag-i-edit lahat ng mga pinagsasabi mo. Pipila daw siya, ayun siya. Che! Di pa kami bati niyan eh, inaaway ko yan eh. Sorry na sorry. Ano magagawa ng sorry niya? Nanigas na ako kanina. Kala mo naman, kakaano? Sige na, sinasabi ko lang yun. Bye bye. Hindi naman ako mabilis ah.